am Russell Padamadayag. And this is me. Lagi po akong nakapambahay. Pinapakita ko lang po sa inyo na wala po akong income. Ay ako po'y nangangarap na magkasahod dito kay Sir Meta. Good morning po sa inyo, to all of you, Sir Meta, and to all my followers and silent followers, and all the bashers I have. Good morning po sa inyong lahat. Kape po tayo. Si Mama pinaano ko na po. Good morning po sa inyong lahat. Parang pangit, no? Pag ganito, no? Bihis lang ako. Sandali. Yung pula lang. Pero naka-short ako. Nandiyan naman si Hunter, ha? Bakit ganyan ugali mo, Hunter, ah? Alam niyo naman po kasi, hindi po ako nagpapaganda sa mga gano'n. Kasi, alam niyo na. So, Hindi ka naman. good morning po to all of you. Mama! Chicheria naman na! Kape bala na yun! Parang naman. Nakikinig ngayon, paano nila nasabi, sige tayo na mag-usap, paano nila nasabi bayat? Sabi nila, bayat. Tagilid ako last kahapon kay sir. Kasi hindi talaga nagpo-proseso kasi alam niyo naman po. Hello, good morning po. Samahan niyo po ako sa konting time na ibibigay ko po sa inyo. And I am hoping na yung mga pinaggagawa ko ay malaking impact sa mga kapwa nating nagtatrabaho sa gobyerno. Not only me, but the others also. Kasi hindi po tayo nagkakaroon ng mga possible na mga nangyayari or impossible but possible na mangyayari. It's because without us, you don't know. At naghihintay lang po kayo ng senaryo na nangyayari na talaga. Kaya, to our government, hihintayin ba natin na may mangyari bago tayo gumawa ng action? How to prevent all the bad scenario for all OFW or the workers. Workers, I think it's included there, the domestic helper. But how we prevent those scenario, those ang tawag sa Tagalog scenario, pangyayari na hindi kaaya-aya sa ating batas, sa ating mata, at sa rights ng bawat Pilipino. Kaya, makinig po tayo kay sir. Na high blood ako sa sinabi ng agency. Hindi daw mapipilit ang amo na kunin ang end of service. Ngayon, agency, hindi mapipilit na makuha yung end of service sa amo. So, when it comes to the end of service, for example, for one term, kasi especially bago ngayon, 1 year,
may end of service ba na tinatawag sa mga OFW or workers? Kasi naka-include doon sa bagong batas nila, it's legal for them na may bago 1 year. Pahirapan na makakuha ng 1 year end of service. Maybe. I really don't know if there's or wala. Kasi inside, there's a package 1 to 10 that you don't know what is it. Only inside the house, and maybe there's a surprise to the scenario na you don't know. It's because the 1 to 10 or maybe 1 to 20, I really don't know what is it inside. So, to our government who are working or who are fighting the rights of Filipinos or workers, OFW or DH, how do you call, how you can elaborate or how you can explain us that we are or they are hero? Hero ba sinabi ni sir? Yung mga OFW. No. Paano nyo po? Samantalang halos molestyahin, halos patayin. Sorry sa word, Sir Meta. Halos po. Now, paano nyo po nasasabi na hero sila sa ating bansa? Halos hindi nyo maibigay ang rights ng mga Filipinong yan. At ganito lamang po ang kandidad ng buhay nila. Ganito. Kaya yung bayad, yung respeto, ganito din kaliit na re-receive ng bawat Filipino, especially domestic helper, inside their house. I am right or no? If there's 100% respect, ganito po yun. Both side po, the profit is there. So, makinig po tayo kay sir, ha? Bayani ang OFW. Paano naging bayani? Bayani. Sige nga, never nga ako nakakuha. Sige nga, paano nung naging mas... Hindi nyo kasi alam kung gaano kahirap magtrabaho sa ibang bansa. At halos hindi i-fight ang rights ng mga Filipinos doon. Pagtutulungan mo, ang tendency, mawawalan ka ng trabaho or something happened to you. Ganun po. Kasi hindi niyo po alam. Kaya nga, remember what I said before, when I am doing live 2023, nandun yun Ang explanation ko, andun, tumpak na tumpak. The explanation there, it's open mind. Except na lang sa mga narrow-minded na only for themselves and money. The benefits. Now, paano nyo nasabing hero yan? Hero ang bawat Pilipinong nagtatrabaho sa ibang bansa. Halos hindi nyo kayang protektahan ang rights. Masabing bayani ang OFW. Sige nga, kayo, yung mga nakikinig ngayon, paano nila nasabi, sige tayo na mag-usap, paano nila nasabi bayani ang OFW? Sige nga, di ba ang bayani mayroong
di ba, merong honor of medal of honor ba yun, di ba? Merong parang You know what, sir? Bayani, we don't care honor of medal, certificate, like that. As long as we reach our goal, our future, to have a healthy life. Healthy life, andun yung lahat ng pangarap na nakakamit ng bawat pamilya. Yun. Bayani ka ng inyong pamilya. Role of model ka ng inyong pamilya. Pinapakita natin na kayo'y nagsasakripisyo, binibigay sa kanilang pamilya ang pangangailangan at rumangya ang kanilang buhay. That's what we call bayani. Ngunit sa mata ng ating gobyerno, the bayani is benefits only. The money, the tax, how they divide the money they receive, receiving the tax. It's because for our economic growth. But talaga bang nagagamit ng maayos? Halos naghahanapan ng budget. ano ba tawag, parang gift, di ba? Eh, nasaan yung gift namin? Yung ba yung 500 pinagmamalaki nyo sa airport? Yun ba yun? Kung bayani? Isa sa mga nagbibigay ng, kaya lumaki yung ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga remittance ng OFW, yung mga cash remittance. Sige nga, dahil ba doon naging bayani? Hindi po. Masabing bayani, pag binigay nyo po yung tamang benepisyo ng mga OFW, katulad ng end of service, vacation leave, OFW pension, kung meron yan, doon ako masabing bayani. Pero ngayon pa lang, kukontra ako dyan, paano nyo masabing OFW bayani? 10 years na ako dito, hindi ko maisip, paano nagiging bayani? Nakit nyo ba, bayani? So, Bayani lang po sa words para maging yung feeling natin napakaluwag po. Ngunit in action, they are not receiving 100% the rights for the Filipinos. ibig sabihin bayani, sa tulad nung, di ba, may pulis, di ba, lumaban sa gera, bayani na, patay nga naman. So, pag may patay na ng OFW, Now, those who are fighting the rights at namatay na po, ano pong benefits niyan? How much? Only the life. 200, 300, 500. The benefits of the family, how much? 5,000. sa kanyang matawag na bayani, ganun ba? Pero nag-comment ito, isang OFW, ako'y na high blood. New Tang Fruit Plus, naturally sweetened with stevia. Tang Fruit Plus, try now. Wow, I just built the most amazing workflow on Monday.com. You build your own workflow? Why? There are a bunch of amazing pre-made templates you can just choose from. Alam no, hindi naman dapat ito yung content ko. May tatlo pa ako naka-eco-content eh. Kala ko kasi umiiyak, kaya kinuha ko. Ito ngayon sinisingit ko lang kasi na high blood ako eh. Napapaga? Bala na kayo dun. Ball! Asarap mag-PI, asarap magmura dito sa YouTube kung hindi lang maigpit. Ito basahin ko yung comment natin isang OFW Shoutout po sa iyo, Ma'am Jinky Takuyan. Ayan, ingat-ingat po kayo dyan. Isa po nating kababayan po, no, isang OFW. So anyway guys, dun sa mga bago kong subscribers, maraming salamat po. At kung napanood nyo po at hindi pa kayo subscribe ng aking YouTube channel, please subscribe and i-click nyo na po yung button below, all, para lagi po kayong update pag nag-upload ako ng about OFW. Okay, so like, comment, and share din. Maraming salamat mga idol sa pag-support. So ito po yung comment ng isa nating OFW.
Alam mo, sige, basahin ko nga to. Dapat, ito guys, itong binasa ko regarding po to dun sa end of service na sinabi ni Sir Arnel, itong video na yan, na compulsory na may karapatan tayo mga OFW na makuha natin yung end of service after na servisyo natin, kung ilang years tayo. So, meron pong computation para dyan. Ang mahalaga, may makukuha po tayong end of service. Yan po yung sinabi ng batas natin. No? Sa OWA, sa Sir Arnel Ignacio na nagsabi, admin po yan. Okay? Ito po yung comment ng agency. Okay? So, basahin ko muna kay Ma'am Jenky Takuyan. Dapat compulsory talaga ang ibigay ng employer yung end of service. Okay? At sinasabi din ng agency sa employer, tulad ko, ng 6 years na ako next month. Dito sa employer ko, guys, bago pa lang to October 21 pa lang ngayon, di ba? Humingi ako ng tulong sa agency ko para makuha ko yung end of service. So, magsi 6 years na si Ma'am Jinky Takuyan sa kanyang amo, okay? Ang sagot ng agency ko, ayan, ito na yun, high blood. Wala na ako buhok. Lalo pang mauubos. Ang sagot ng agency ko, hindi daw po sa pilitan ang pagkuha ng end of service. Kahit daw po 6 years. End of service to our government. Ganito po yun. Ako lamang po magtatanong. Ilang years po ba ang isang term? Ang isang kontrata? 2 years. Ako po magtatanong. Buhay ang nakataya. And do you think after one contract, meron bang end of service na binibigay dito? Maybe wala. Wala. Why? You want them to continue para hindi na kayo magbabayad for another payment of kadama. At bakit walang end of service ang isang kontrata? Now, the ticket. Do you think provided ba ng maayos ang ticket? To our government, halos nga pinapaalis sila na hindi sila ready. Wala silang respeto sa mga taong tulad natin na residente or born this country, Philippines. Only their rights and wants need to follow. Wants to follow. Bakit po nag-a-agree po kayo na sa isang kontrata for 2 years before walang end of service na tinatawag? Ngayon po, to tell you honestly, may bagong kontrata, may bagong pakulo. 1 year, isang kontrata, and 3 months provision. Now, if you are not past the provision, return the RFA or FRA, the kadama. And then, while they are staying there, the housing or I don't know, FRA, some of the employer are looking the part-time and pay 2,100 or like the 2,500 or depend. And then, the kadama who are not past
the provision, they will use it as part-time. Sailing, 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 sailing. Because they need for food, basic needs and wants. That's the legal for them. Now, do you know that? Sir Arnel, you are admin. Now, that employer na hindi nakapasa, yung hindi nakapasa, nakadama, they need to bring another. At free na yun eh. Free. Bibigyan lang ng kung ano-ano. Magbibigay na naman to swap. At doon na naman 3 months provision. Pag wala na talaga, part-time na lang talaga. They are lucky. How about that, Sir Arnel Ignacio? Who agreed? Wala kayong magagawa. To tell you honestly, because the actor and actress who holding the life, them, after that, pag nawala na talaga, that's what we call konting fight lang. Let me remind you, to all Muslims, wag po tayong pumayag. Pag may nawalan ng malay, sorry ha, makinig po kayo. Be smart. Pag may nawalan ng malay sa inyong pamilya, wag po kayong pumayag na doon sunugin. Or doon, hindi ko alam. Be smart. You agreed like that? Ayaw ko pong sabihin, it's very hard and 100% mabigat po talaga. Ngayon, for example for me, kung ako po ay nawalan ng malay, namatay na po ako. And do you think, lahat po ng organ ko ay kasama ko kung saan ako nilibing? Do you think? Palayo lang sa ako. Do you think Saudi government they can remove at ibili at ipagbili as illegal? See? This is my case. And I can 100% really sure. At hindi nyo masasabing mabigat dahil sa ginawa nila. Or, baka, pag wala na talaga, at isisi sa Egyptian kung sinong karelasyon ko. Marami kayo eh. They are accessory
Ngunit ang patapos, yun yung leader. Ang tawag nun? Makalimutan ko. Accessory. Paganda. Pagandahan. Para mabili. Sila ang gumagawa. Pero kung sino yung leader, sila yung talagang nagbibenta. Gumagawa ng way. See? May pinuntahan kaming malaking bahay eh. And that's not a haunted house. They are the accessory. Parang, sige gawin nyo yan for the pleasure for all of you. Pag lumaban, patayin nyo. Kunin nyo lang kung anong healthy na dapat ay ilagay nyo lang sa box. Lagyan nyo lang ng ice. Para fresh pa. Para magamit pa. Tulad ng mata. We can use the ice for 24 hours. It's still healthy. Hindi niyo ako masisisi. Dahil yan po ang ginawa nila sa akin. And I am medical graduate. And as a profession, I am midwife. Diyan lang po kayo nagkamali. Dahil ang mga pang-unawa ko, it's possible na mangyayari talaga. Kung may nangyari talaga. Marami sila eh. Nakinig po tayo dito. Sorry, nag-jump in ako ah. Kasi si sir eh. Hindi ko alam kung ano. Ito kahit daw po, embassy, hindi daw kayang pilitin na makuha yung end of service kung hindi ka naman GAGO agency ka. Ikaw pa nagsabi na kahit yung embassy na wala, hindi mapipili, hindi makukuha. Yung embassy, pulpul. Pumunta na ako sa embassy. Kasama ko yung mga agent, yung agency, hindi man lang ako sinabihan, hindi man lang ako sinamahan to protect my rights. Yan lang nga, mumoy ako. Tatanungin ko, sino bang masusunod, ang Saudi ng batas or ang Pilipinas ng batas? Hurog daw ako eh. Pumasok ako dyan sa lahat ng mga senaryo at pag-uunawa ko sa aking kontrata. It's illegal. Tapos may rights pa silang gumawa ng aksyon, magbigay ng letter dito para takutin ako dahil alam nilang wala akong kapera-pera. No po! Dalawang letter po ang natanggap ko sa inyo from LBC.
Binigay niyo ba? Dahil alam niyong malaki po ang sahod ko per month at hindi niyo maibigay ng tama dahil nilalagay niyo sa bulsa ninyo. And do you think nagbayad talaga kayo ng ticket? Na more than 3,000 US? Anong klaseng ahensya kayo? Anong klaseng ahensya kayo? Only themselves for the benefits. Ipapahamak nila ang mga Pilipino para makakuha lamang ng pera. Let me remind you, pinapakain niyo sa mga anak niyo, buhay ng mga OFW. Minomolestya ang sasarap ng kainin niyo. Okay lang ba yan? Bawa naman kami na nagtiyaga tapos wala ding makukuha. Dapat See? Sino ang nagtsatsaga doon? Sa bahay ng mga employer, sila po. Kayo po. Nagtsatsaga, kakahintay kung anong perang darating. Ginagawa niyong business, ngayon tignan nyo. Nagbi-business kayo. But more than them, receiving the business profit. Dahil alam nila. Dahil ang tatanga ninyo. Bago ibigay ang worker, sabihin lahat ng agency yung responsibility nila as a employer. Tama. Kahit nga vacation leave, walang binibigay na allowance. End of service pa. Kaya dapat talaga sa agency ang kukuha kasi Now, how much the vacation leave for domestic helper? Wala. Only ticket. But others meron. Para bumalik lamang. Ngayon, ito. Pag ang mga domestic helper, pag hindi na babalik, dahil may gagawin kayo pag sabing hindi na kami magre-renew ng contract, ipinapahirapan nyo. Tumatahimik yung iba. Tapos pag hindi na bumabalik, may ginagawa kayong kalokohan. kasi sila ang nagbibigay ng worker. Agree ako sa iyo, madam. Ito, malinaw naman yung comment ko sa baba. Bahala na kayo magbasa dyan sa baba. Ha? Ayan, basahin nyo. Hindi, ilagay ko na lang dito. Mahirap magbitaw dito eh. Imagine mo, agency na nagsabi, di ba, idamay pa yung imbasil na wala hindi daw sa pilitan. Kasi, ingot po. Sunod-sunuran po sa agency. Parang sila ang nagpapasahod. This is, ayoko magbigay ng word, pero ito po talaga nangyayari sa. Magkano po ang binibigay ninyo at magkano pong nare-receive niyo embassy? Polo. Magkano po? Agency kayo, dapat kayo yung tumutulong sa amin para i-push yung employer.
Diba? Kayo ang may communication, kaya kami nandito. Dinala niyo yung kasambahay sa bahay ng amo mo. So, tama sinabi ni Madam, sa umpisa pa lang, alam na nila ang employer ng responsibility. Sabihin nyo, Sir Employer, so bayaran nyo po yung benepisyo ng tao namin. Okay? Yung kasambahay nyo ngayon ang binigay namin sa iyo. Pag 2 years na, pag 4 years na, actually 4 years, meron po kayong 1 month end of service ha. Pero siya 6 years na eh. Kahit isang buwan na lang sa loob ng 4 years o 6 years. Diba? 20,000 din yun. Laking tulong na po yun. Tapos hindi, kayo mismo magsasabi, hindi sa pilitan. Kaya doon sa video na ginagawa ko, yung sinabi ng OWA, na pwede kayo magsumbong sa OWA, pwede po kayo tumawag. Sir Arnel naman, hindi naman basta-basta nakakatawag sa OWA, DMW, kung saan man yung embassy na yan. Diyos ko, lagi pong busy, sa dami. Ganun po ba kayo? Hanggang tumawag po kayo sa number na to, sa hotline na to. Halos nga segundo. Buhay ang nakataya. Halos wala pang load. Now, this is the scenario. May kaklase ako. Nabang ako yung nagtatrabaho. Ate, pwede bang loadan mo ako kasi yung kaibigan ko ginaganon, kawawa pa. Diretso po. She's lucky. Kasi may kilala pa siya na talagang provided. Eh, paano pag walang load? Do you think talaga? OWA? Yung mga seminar na yan, useless po yan. Kaya hero. Ano nga yung ano din? Bayani. Bakit? Ano pong words na bayani? Sige nga, elaborate nga, Sir Arnel. Bayani. To all OFW workers, makinig po kayo. Bakit po sinasabi nilang bayani? Paglabas natin ng bansa, bakit po? Analyze mo ang word na bayani. Kaya halos hindi nilalaban ang rights ng mga bayani. Ano po ba? Elaborate! Only one word! Maybe, no need elaborate. Your own understanding. Bayani. What do you mean by bayani? Oh. Naisip niyo ang naiisip ko? Naman hihingi ng tulong, magagawa nyo ba ng makakasagot? Tapos sabihin nyo, kayo ang pupunta. Sige nga, subukan nyo itong hinihingi ni Madam, pangalan na ito? Nawala na. Tingnan natin. Cheese whiz! Help strengthen
comes with a strength builder of calcium. Kaya nga, si Sir Duterte, you remember when his term, when you go outside this country, you need to do this. It's because you are surrendering your life. Papasok doon. Meaning, you are, all of you, following what they want. The law, it's for them, not for us. Now, you are lucky kung talagang maganda kayong pag-uwi dito nang umingiti. That's the benefits for all of you. So you need to surrender again to go inside, to follow the rights of Filipino. Kung anong natutunan mo doon, hindi ko alam. Choose Johnson's Milk Plus Rice, trusted by moms and doctors. Oh, yung sinabi ni Ma'am Jinky, sige nga, puntahan nyo yung employer niya, kunin yung end of service, sige nga. Alam nyo, puro lang kayo, puro lang. Ito, Sir Arnel, hindi naman to para sa iyo, hindi personal. Alam ko, ginagawa mo yung trabaho mo, pero sana naman, ito, i-hashtag ko talaga itong uwa. Okay, wala naman akong problema, kasi maganda naman yung pamamalakad, di ba? Ang kaso, yung implementation. Implementation means, yung kung nagagawa ba, di ba? Katulad nung yung program nyo, meron kayong bibigay na 20K, meron kayong bibigay na tulong, pero wala naman eh. Di ba? Ilan lang naman nakakuha. O, wag na tayo doon. Yung end of service na lang. O, pwede kayo tumawag sa OWA para kami ang pupunta sa employer. Nagawa nyo na ba yan sa dami ng OFW? Hindi po ganon. Sinabi ko nga sa mga past video ko, dapat sa umpisa pa lang, okay, nasa kontrata na, meron na agad yung end of service na yan, yung mga vacation leave, ang kukunin ng kasambahay o yung OFW sa agency. Wala na kaming ugnayan dyan sa employer na yan kasi alam namin yung employer, malabo yan magbigay. Di ba? Di katulad ko, talagang joke lang. Bubugi ko yung amo ko pag hindi binibigay eh. Daming mali, ang tamad. Hindi ganon. Nagagamit niya sila. Kung ang tamad, let them go home. Maraming mali. Let them go home. Diba, Ter? Diba, Ter? Dos tabi. Dry na lang yung munus. Baho ko, ha? Dos ulit eh. Alam ko agency ko eh. By the way, nung ako 2022 may kasama ako, no? Pumunta kami kasi exit na kasi ako tapos bumalik ako sa bagong employer. Ngayon, pagdating namin dito sa airport sa Jeddah, siyempre kinaong kami ng agency. Dinala kami ngayon sa agency namin. Alam ko yung agency na yon. Siyempre family driver ako, sa tagal ko na sa Jeddah eh. Tapos yung mga kasambahay, mga bago lang din. Sabi ko doon, may mga Pilipino eh. Sabi ko sa mga kasama ko, sabihin nyo, pag kayo hindi minaltrato ng mga amo nyo hindi kayo sinasahod. Reklamo natin itong agency. Dadaling ko kayo dito sa agency. Tawa sa akin yung mga agency. Sabi ko, pag inabuso to kailangan tulong. Kung hindi, i-report ko itong agency. Pupunta ako dito, ipopost ko talaga itong agency. Ang dami kong followers sa Facebook, 100,000. Pinakita ko sa kanila. Kaya sabi ko sa kanila, gawin yung best nyo. Ito mga kasama ko, may mga... Sir, kung tama po yung mga pinagsasabi nyo, yes po. Pero pag mali po yun, walang magagawa mga followers niyo.
Yun yung totoo. Matatanggalan po kayo ng trabaho, kakasuhan pa po kayo, at nasa Jeddah po kayo. GC kami. O, message lang kayo kasi pupuntahan ko talaga at pupunta kami nung, di ba? Natatawa. Mabuti naman, wala namang reklamo yung mga kasama ko, di ba? Yung mga kabatch ko nung pumunta ko dito sa Saudi uli. Di ba? Okay naman. Kaya lang itong mga iba, yung mga kapwa OFW, 6 years, 8 years, 10 years na wala. Yung mga kasama ko, patapos na nga pala kami next year by March. So, ang bilis ng panahon. Di ba? Ngayon, di ba? Hirap ipaliwanag. Kahit ako, inisip ko maigi. Ilang milyon, okay, OFW. Baka wala pang 0.001% ang nakukuha ng end of service eh. Hindi nyo ba alam yan, Sir Arnel, yung mga sa embassy? Kung lahat ng OFW nakakuha ng end of service, alam nyo ba, mas lalong malaki ang may kukontribute ng OFW kasi yung nakukuhang pera ng mga OFW, dadalhin sa Pinas yan. O, di ba? Malaking contribute yan ng Philippines. Kaso hindi naman kayo nagpupush niyan eh. Alam nga naman yung mga kasambahay pa o kami mga OFW makikiusap sa amo namin. Kaya nga dun sa sinasabi ko, mas maganda ang agency namin, ang hahabulin namin pagdating sa mga vacation leave. Katulad nito, wala siyang vacation leave. Yan o, 6 years ba naman? Di ba? Dapat mayroong binabayaran ka na ng vacation leave kasi hindi ka na nakauwi, tipid ka. So, for 6 years, vacation leave. Okay. Magkano po ang ticket? Magkano po? Binigay ba yung amount na yan? Now, how many months ang vacation leave? Binayaran ba yan? Wala. You are receiving the 1 month salary only to continuous. But the annual leave should be. Ganun po ba kayo? Agency? Wala po ba talagang ganun? Hindi nyo iniisip yung pagod ng isang mga kadama. Swap po kayo. Sila po yung sa agency. Kayo din po doon magiging actor, actress. Siguro kung anong ganda nyo, mawawala yan. Kung anong bango nyo, perfume, mawawala din yan. Babaho ang kilikili ninyo. Kung ano nakasanayan nyo sa aircon, mawawala din yan. Subukan nyo po. Magpasalamat kayo kasi nakaupo kayo dyan, pa-aircon-aircon kayo. Nabibili nyo ang gusto nyo. Dugot pawis yan ng mga workers, Pilipino. Hindi kayo nahihiya? Kung wala yan, wala kayong sahod. Hindi kayo nahihiya? Kung wala yung niloloko nyo para ipakita yung 20,000 na yan, hindi yan gagrab. It's because talagang walang-wala talaga. Subukan niyo po. Buhay yan ng mga workers. Nang pinapakain sa mga anak nyo, buhay yan ng mga workers. Saan galing yung sahod ninyo?
sa kanila. Hindi yan sa agency. Yun yung ginagather nyo yung pera. Bawat isang tao may katapat na pera. Tapos sasabihin nyo, hindi mapipilit ang mga employer. Pa, tipid yung amo, pati yung plane ticket dapat kinukuha mo na rin. Diba? So dapat sa agency na, sana marinig nyo to sa Arnel, pagdating sa mga benepisyo ng mga OFW, wala na ugnayan ang OFW sa employer. Sa agency na. Ngayon, ang agency na bahala sa employer. Sila yung may kailangan eh. So dapat sa kontrata pa lang, sinasama na nila yung dapat yung end of service sa sahod. Diba? Diyan na kukunin namin sa agency. So bahala na sila mag-uusap ng agency at employer. Diba? Kung binayaran tayo, example, 6,000 real. 60,000 real, 6,000 real. Diba? Binayaran tayo yung OFW. O di dadagdagan, yun na yung end of service. Ngayon, pwede nila i-refund pag yung OFW hindi sumunod sa kontrata, tumakas, o di puntahan nila yung agency. Wala naman magagawa yung agency. Diba? Bansa nila to eh. So ganun dapat, lahat ng benepisyo, gawa nyo ng paraan na yung pinaghirapan, pinagpuyatan namin mga OFW, makukuha after na magtrabaho kami. Diba? Doon ipapasok. At least kami, pupunta kami sa agency sa Pilipinas, doon na kami kukuha kasi may record naman kami. Pera na yun eh. Ngayon, sasabihin nyo, Pwede sa rin yan. pilitan, ano yun? Anong klaseng agency? Kaya sinabi ko kay Mama ng Jinke, ibigay mo sa akin yung agency name nyo. Kasi hindi nyo minomonitor. Kung meron kayong ano, Hindi nyo minomonitor kung nare-receive ba talaga ng tama ng isang OFW or workers ang dapat. Basta makuha nyo lang yung katapat ng isang ulo, okay na yun sa inyo. And still continuing receiving from that kind head of Filipinos. isa nyo sa akin, ipopost ko talaga itong mga agency ganito eh. Hindi ako titigil talaga kasi tagal pa ako dito sa OFW. Babanatan ko itong mga... Kasi ang dami kong nakikita. Dati kasi hindi ko ito pinapansin yung mga ganito. Hindi naman ako nagko-content nito eh. Pero ngayon, ito na yung content ko about OFW. Bago pa lang tong account ko. 1 month pa lang tong itong YouTube channel ko. Diba? Itong gagawin ko. Pati ito TikTok. Ipopost ko rin talaga yan. Talagang itatag ko lagi yung si Sir Arnel at saka yung OWA na yan pag hindi nila mapansin eh. Hindi yung malalaking content creator lang yung papansinin nyo. Tayo mga small content creator, tayo magtulungan, mag-push tayo mga small content creator, mga OFW, magtulungan. I-post natin yung social media kung ano yung totoo. Di ba? Ang pinakikita sa... Ako nga, push ako ng push, wala naman ako nare-receive na sahod. Sir Meta naman. Bigyan niyo naman ako ng inspirasyon every month. Wag po natin sayangin yung ganda kong to. Marumi na po yan yung bunganga ko, ngunit yung message ay the learnings there. The action from them. Sir Meta naman. Meta! Sa TV, yung binigyan ng 20,000, ilan na naman kayo? Ang daming mga requirements. Di ba? New Oreo Budget Pack. Available in vanilla and chocolate. Sa work, senior manager. Pero sa bahay, manager ng seniors. Si Mama at si Papa. Hi Ma, okay kayo? Sarap ng in-order mo, anak. Ilan yung natulungan nyo? Puro social media. Hindi ako agin sa gobyerno ng Pilipinas ha. Gobyerno natin ha. Di ba? Yung implementation.
Walang problema sa batas. Kung may end of service, di ba sinabi nyo, yung implementation, paano ba gawin? Nagagawa ba yan? Nangyayari ba yan? Hindi naman eh. Puro lang batas, puro papel. Pero actual, Ang implementation, sir, nagawa na yan. Kaya may Sean. Kasi na-implement na yan. Pero, parang ganito po yun. Ako po ay tatakbo. Ito po ang platform ako. Ganon. Tapos, yung plataforma mo, gagawin mo na. Papagawa mo na. Ikaw yung head. Yung mga accessory nandun. Ayun, silang gumagawa. Kasi marami sila sa Shun. Joke lang ha. Kuya, niloloko ko lang. wala naman nangyayari. Ako, hindi talaga ako agree sa ganitong klaseng implementation. Kulang pa. Sana may mga senador gumagawa nito, yung magkaroon ng OFW benefits, OFW pension. Automatic ba? Di ba? Hindi katulad sa Pilipinas, pag natapos ka sa company, meron ka makukuha kahit paano. Siyempre, nasa Pilipinas yan. Pag hindi, may habol ka dito sa abroad. Di ba? Tao yan Yung amo mo hindi bali kung mayaman yung amo mo, kuripot yun. Di ba nga, wala pang sahod. Problema nga, sahod. Dili pa nga yung sahod Tapos ganito pa. Kuripot ang amo. 1,500 salary, real. Yung mga gamit na mga basic, napkin, sabon, sila pa ang bibili. Yung mga workers, hindi nyo ba yun alam? So, magkano na lang po ang sahod? Nandyan ba yan? Sa kontrata? Wala. Tapos, meron pang magkano ang kape dito, ganun. Sige, ang kape, for example, 15 dito sa twin. Or 10 ang isang single. Sa real o piso, lagyan ka lang ng piso. 1 real. Kung compute kayo dito as a peso, computein nyo as a real. Kasi sila doon. Hindi peso ang andoon. Kung compute kayo ng peso. Bakit? Same ba ang presyo dito sa doon? Kung compute kayo ng peso. Mamaya gagawin ko rin ng content yun. Yun pa kaya end of service? O yung allowance nga, hindi may bibigay yun pa yung end of service. Di ba? Yung vacation yun. Paano yun? Ang hirap. Di ba? So yun lang. Nilabas ko lang sa manalog. Marami pang ganito. I-comment nyo yung mga naranasan nyo, guys. Tatagtarin po natin ang post yung mga government natin. Yung EDC natin. I-comment nyo yung kung may picture kayo sa EDC. Ilagay nyo. Ipopost natin yan. Para, alam nyo, magising sila. Di ba? Ang daming bagong OFW ngayon parating. Di kasama. Gising sila. Gising nga. Oh. Pumirma na naman ng mali. Profit them, but the multiple profit there. Ama na rin sila mabibiktima. Di ba? Sige, yun lang. Maraming salamat sa mga bagong subscriber ko. Tuloy-tuloy po tayo. Magsuportahan po tayo. Hindi po ako titigil magkalampag sa mga Sir, follow mo naman ako dito sa YouTube ko. Tsaka, yung YouTube ko, Russell Padamadayab.
And then yung Facebook ko is Russell Padama Dayag. Naka-public po to ha, hindi po naka-private. Never po ako nagpapabayad ha. Humingi po ako ng tawag niyan privilege na sa Meta. Nasura nyo naman po ako kasi gusto ko rin na bumili ng alam niyo naman kayo nga po yung kailangan nyo nabibili nyo. Paano naman po yung ganda ko? So kung walang ganda ang nangyayari. Naman po. Tulungan niyo po akong i-unlock yung ano ko ha. Wala pa po eh. Hindi na-unlock yung 5-star. Kulang pa ng 2. Tulungan niyo naman po ako. Kasi last year pa to eh. Nag-start ako, nagla-live. It's November 2023. Kung binigyan ako ng chance na mag-live doon sa ano, talagang ila-live ko. Kaso wala, hindi ko nagagamit yung Facebook ko. Tapos pag humingi ako ng tulong, kasi naka-post, tinignan ko sa ibang cellphone, humiram ako, iba yung nakikita ko. Kasi sabi ko sa inyo, hindi sa akin ang internal memory. Kaya, kung gusto ko man bumili ng cellphone na bago, hindi ko alam kung paano. Kasi, alam yun man, still not enough for us here. The money. Alam yun. Wala akong sahod. Binili ko po to sa Shein ha nung nagtatrabaho pa po ako. Wala po akong biniling gamit na from the start na halos wala na talaga. Wala po. So, continue natin po. Agency na yan, yung mga government na yan, kung wala po tayo sasantuhin, pag nasa ano tayo, pag nasa tama tayo, gawin natin best, di ba? Karapatan natin yan. Sabi nila, bayani ang OFW. Paano naging bayani? Sige nga, never nga ako nakakuha. Paano nung naging masabi bayani ang OFW? Sige nga, kayo, yung mga nakikinig ngayon, paano nila nasabi, sige tayo na mag-usap, paano nila nasabi bayani ang OFW? Sige nga, di ba ang bayani mayroong di ba mayroong honor of medal of honor ba yun, di ba? Mayroong parang, ano ba tawag, parang gift, di ba? Eh, nasaan yung gift namin? Yung ba yung 500 pinagmamalaki nyo sa airport? Yun ba yun? Kung bayani? Isa sa mga nagbibigay ng, kaya lumaki yung ekonomiya ng Pilipinas dahil sa mga remittance ng OF. Oo nga po pala, re-remind ko lang po. Sa mga agency na, meron bang gumawa ng action nito? Sa mga agency na halos sa labas at gustong umuwi yung mga workers, is it possible ba na kumukuha talaga sila ng ticket dito sa Pilipinas? And just only the print. Ngayon po, ang economic growth ng ating bansa, ganon po kung ganon po kayo. Lahat po, doon po kayo kumuha. Kung saan po kayo. Huwag po dito sa Pilipinas, just only the print and show the immigration or whatsoever. It's because it's cheap. Kaya nga po pumupunta tayo sa ibang bansa para magtrabaho. It's because the value of the money are difference. Tapos kayo, easy lang kayo. Kaya nga may sister, connection. Diyan.
Dito sila nag-aano sa Pilipinas. Tapos i-send lang nila doon. So how much? Kaya yung economic natin, imbes tulungan natin, wala. Sariling bulsa nyo lang. At ini-enjoy niyo ang buhay ninyo sa ibang bansa. May gumawa bang action yan, Sir Arnel Ignacio? Hindi ba yan possible? It's possible po! Computin niyo po kung magkano po, kung doon sila at dito. Anong ticket, anong amount meron doon? Anong amount na meron dito? Kaya yung ano dyan halos magiging private na sana. Dahil sa kalukuhan nyo. Hindi na pupunta sa tama talaga ang profit. Yan tuloy. O yung naiya po ba? Nalagyan na po ba ng CCTV lahat ng area? Kung saan yung way na isang sa mga staff, saan yung way for entrance, isang way lang. Walang pa ganun. Business sa naiya Tutulungan mo, magbabayad pa. Responsibilidad nila yan halos walang maspeto sa mga OFW. Labas-pasok. Bakit po? Sir Arnel Ignacio, kumusta po yung sinasabi ko sa inyo? There's na-implement na po ba? Yung lahat ng mga confiscated sa mga workers or tourists, na-implement po ba? Na hindi napupunta sa mga staff. Kasi nagsasahod yan sila. Malaki yung mga kita nila dyan. Alam niyo po, yung ginagawa nila, parang pinapakita ninyo na easy lang to do something na hindi kaaya-aya. I am hoping na yung mga confiscated mapupunta sa bahay ampunan. Yung mga nangangailangan talaga. Tulad ko po. So marami pong salamat kasi naka 1 hour ako. 15 minutes lang. 15 minutes and 48 seconds. Naka 1 hour ako. Ano ba yan? Akala ko kasi 30 minutes lang. So,
Thank you very much po sa inyong lahat. Ay, sabi ko kay mama, mag-live ako ha. Walang naman. May hayaan mo yung anak mo na magdadada na naman na mag-isa. Hayaan mo yan, pruweba yan nila. Ito kasi sir, ay! Loko ka! Nagdadada ka rin yan mag-isa sa sasakyan mo. Huwag mong ipakita. Oh, marami pong salamat sa inyo. Hoping na mayroong mga positive impact. Let them do that. Para wake up call for the Filipinos and wake up call who are working in the government. So, huwag po kayong magalit sa akin kung napaka-harsh po ng bunganga ko. Kasi, sa lahat naman po yung message. Hindi po yun sa isa lamang po. At hindi naman po sinasabi na yung pangalan, tulad ni Sir Arnel Ignacio, hindi po yung sinasabi. Never po akong nagbanggit talaga, ha? Wala po kayong proof! Hindi po ako nag-mention ng pangalan. Tandaan nyo yan. Oh, marami pong salamat. Wala din pa akong minensyon na naiya, ha? Huwag kayong magalit sa akin. Never po talaga. Wala. Huwag niyong pilitin. Tignan niyo lang dyan. Tignan niyo kung may naririnig kayo. Never po. Hindi ko nga sinasabi na to all senators, especially kay Sir Tolfo. Hindi ko sinasabi yan. To our President Sara Duterte, hindi ko rin yan sinasabi. To our President, to our Vice President Sara Duterte, hindi ko yan sinasabi. To our President Bongbong Marcos, hindi ko yan sinasabi. Never po. Wala po kayong proof. Tandaan niyo yan. Marami po salamat. Nagluluto ako ng ulam.